Okay. Akin ba to? Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala afdalil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwasan lang po muna yung mga bulong-bulungan sa likod. Okay? So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po yung salin ng ating khutbah sa araw na ito. So pagkatapos ng papuri at pasalamat sa Allah at gayon din ang pagbigay ng nasiha para sa mga nakikinig patungkol sa pagkatapos sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay ang paksa na itinalakay ng imam kanina, ito ay may kaugnayan sa mga karapatan, ilan sa mga karapatan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. So ito ay narapat nating talakayin dahil karamihan sa atin bilang mga Muslim at ang nasabing mga Muslim ay hanggang sa pangalan lamang, subalit ang katotohanan at labis na nakakalungkot ay hindi nila alam at hindi nila batid kung ano ang karapatan ng propeta sa kanila. Sinasabi lang nila na my prophet is Muhammad sallallahu alaihi wasallam and I love Prophet Muhammad. And yet, ito ay namumutawi lamang sa kanilang mga bibig at sa kanilang mga dila, subalit sa puso nila at kanilang mga gawain na hindi makikita. Unang-una sa lahat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang sanlibutan para sa isang dakilang layunin. Alam natin yan, upang siya lamang ang sambahin. At hindi niya iniwan ang tao ng walang gabay, bagkus ay pinatnubayan niya sila sa pamamagitan ng mga propeta at mga sugo na kung saan ay nagtuturo ng katotohanan at umaakay sa tao tungo sa pagsamba sa Kanya. One of the purpose of the prophets and the messengers kung bakit sila pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay upang ituro sa mga tao ang tamang pagkilala at tamang pagsamba sa Kanya. Kaya sa Islam, hindi tayo pwedeng gumawa ng anumang pagsamba na walang makikita na ito ay ginawa ng propeta. Bawal tayo mag-imbento ng panibagong pamamaraan ng pagsamba kung wala tayong mga batayan. At ang huli at ang pinakadakila sa mga sugo ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling propeta, ang pinili at pinakadakila sa lahat ng nilikha. Ang pangangailangan ng sangkatauhan sa Propeta Muhammad ay higit pa kaysa sa kanilang pangangailangan sa pagkain, higit pa kaysa sa pangangailangan natin sa inumin, at maging sa pangangailangan natin sa hangin. Mas higit pa ang kailangan natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat bakit? Siya ang dahilan kung bakit nalaman nila ang layunin ng kanilang pag-iral.
dahil sa propeta, dahil sa mensahe na ipinahayag sa kanya at mula sa kanya na ihatid ito sa atin kung ano ang pinaka-ultimate purpose natin kung bakit tayo nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Do you think, matakin natin, kung hindi nakarating sa atin ang Islam, kung hindi nakarating sa atin kung ano ang tungkol sa propeta, tungkol sa Quran, at tandaan natin, hindi may papahayag ang Quran kung walang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid, dahil sa kanya, ay nalaman natin kung ano ba talaga yung purpose ng existence natin. Kung bakit tayo nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo yung mga tao na hindi nila alam ang purpose ng kanilang buhay. Para silang mga hayop, o mas masahol pa kaysa sa mga hayop. Diba? Mas masahol pa kaysa mga hayop. Kasi bakit? Ang hayop, pag, alam mo yung pusa, pag nakagat niya na hindi pala totoo yung kanyang kinagat na pagkain, sa halip na sabi niya, meow, sabi niya, ayaw, ayaw. Ayaw niya kapatid. Tatalikuran niya. Kasi yung kanyang kinagat na gusto niyang kainin na hindi pala totoo, fake. Pero yung tao, alam niya at batid niya na yun ay mali, yun ay kaligawan, subalit patuloy niyang ginagawa. Hindi bagat sa ganung larangan, mas matalino pa ang hayop kaysa sa tao? At mas masahol pa ang tao kaysa sa hayop. Diba? Ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, balhum abal. Diba? Ulaika kal'an'am, balhum abal. Sila ay kagaya ng mga hayop, subalit mas makarumal-dumal pa at mas masahol pa kaysa sa mga hayop. Ito yung mga tao na hindi nila lubusang kilala at alam at batid ang kanilang purpose kung bakit sa nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na alam yung kanilang pag-iral. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi tungkol sa kanya, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrati wal Injil. Yaong mga sumusunod sa sugo, sa propeta, ang propetang ummi, ang illiterate prophet, hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa, na kanilang nasusumpungan, na nakasulat sa kanila mismo sa Torah at saka sa kanilang Ibanghilyo. Sa Injil, alam natin yan, ay nila lang aminin, subalit nakasulat sa kanilang Torah at sa kanilang tinatawag na Diyos, mga Kristiyano at mga Hudyo, tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isinugo ni siya ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa buong sangkatauhan, dala ang liwanag ng patnubay, siya ang may hawak ng pinakadakilang pagpapamagitan o tinatawag na ash-shafa'ul uzma sa araw ng paghupo o pagkabuhay na mag-uli. Sa sandaling iyon, ang lahat ng nilalang ay kakailanganin siya. Siya rin ang magiging pinakamaraming tagasunod sa lahat ng mga propeta at siya ang awa na ipinagkaloob sa sanlibutan. At ayon sa sinabi ng Allah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. At hindi ka namin isinugo, Muhammad, kundi bilang isang awa para sa lahat ng nilalang. Siya lang ang nag-iisang propeta na isinugo sa lahat ng sangkatauhan, para sa lahat ng sangkatauhan. At hindi lamang sa mga sangkatauhan, maging sa mga inkanto, sa mga jinn. At hindi lamang sa mga jinn, maging sa tinatawag na mga hayop, mga halaman. Siya ay rahma sa lahat ng sanlibutan. Siya ay rahma sa dalawang tinatawag na magkaibang daigdig. Isinakripisyo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sarili, ang kanyang lakas at buhay sa paghahatid ng patnubay sa mga tao dahil sa kanyang habag at malasakit sa kanila. And yet, some of the Muslim, sinisira ang kanyang imahe. Diba? Biro mo, kung pag-aral natin ang sira at kung atin susubaybayan ang sira ang nabawiya, kung paano siya nagsakripisyo para sa umma na ito, at pagkatapos nandyan tayo para sirain ang kanyang sunnah. Napakakapal ng mukha natin, no? Subhanallah. Pagkatapos niyang maghirap, halos buhay niyang tinatawag na i-google para lang ma-establish ang umma na ito, ang Islam na ito, and some of the Muslim nowadays ay talagang sisirain lang ang kanyang imahe, ang imahe ng sunnah. Diba? Ang tahir, ibig sabihin ang dalisay na pamamaraan, sisirain lamang ng mga tinatawag na khurafats, sisirain lamang ng mga tao na kung saan ay walang alam sa pananampalataya. At lubha siyang nababahala sa kanilang pagkakasala at kawalang pananampalataya hanggang sa sinabi ng Allah sa kanya, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Baka patayin mo ang iyong sarili, Muhammad, sa dalamhati
sa kanilang pagsuway kung hindi sila sasampalata sa iyo sa Quran na ito. Di ba? Kasi yun, dahil sa habag ni Propeta Muhammad, di ba, nalulungkot, sobrang kalungkutan niya na may mga tao na ayaw tumanggap sa kanya at ayaw maniwala sa kanya. Di ba? At saklaw narito yung mga tao na nakarating sa kanilang mensahe, nag-Muslim, at pagkatapos sisirain ang imahe ng Islam. Mga kapatid, at dahil doon sa pagmamahal ni Propeta Muhammad, halos patay ni Propeta Muhammad ang kanyang sarili sa pagdadalamhati. Diba? Dahil natatakot, nangangamba siya sa mga tao na ito, mga kapatid. At tinukoy pa ng Allah ang kanyang sugo sa ganitong mga salita, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim." Katotohanan, dumating sa inyo ang isang sugo mula sa inyo, mabigat sa kanya ang kanyang paghihirap, siya ay masikap para sa inyong kabutihan, sa mananampalataya siya ay mahabagin at maawain. Yan, ito ang Propeta Muhammad, mga kapatid. Pagdating sa mga mananampalataya, siya ang pinakamahabagin mula sa sangkatauhan at pinakamaawain sa lahat sa kanila. Ano ba yung mga karapatan ng Propeta Sallam sa ating mga Muslim? Dapat natin malaman yan, mga kapatid. Pagkatapos tayo magsyahada, at binanggit natin dito mula sa tinatawag na syahadatain, yung Muhammad na Rasulullah, narapat na ating malaman kung ano ba yung karapatan natin o karapatan ng Propeta Muhammad sa atin. Hindi lamang tayo nagpursige sa karapatan natin. Sa karapatan natin sa kumpanya, hinahabol natin. Karapatan natin sa score, hinahabol natin. Pinag-question natin yung mga referee. Diba? Bakit 2 points? Bakit 1 point? Bakit ganito? Bakit ganyan? Halos makikipag-away tayo sa loob ng court. Diba? Dahil karapatan natin yun. Diba? Kasi sa pagkakaalam natin, tama ka at mali siya. Diba? Pinagsisigawan natin ang karapatan natin, yet tayo ay bingi sa karapatan ng Propeta Muhammad sa atin. Kaya nga, tunay ng Propeta Muhammad sallam ay may malaking karapatan sa atin at kabilang dito ang mga sumusunod. Una, ang pananampalataya sa Kanya. Ang pananampalataya sa Kanya. Ito ang nilalaman ng ating syahada na Muhammad Rasulullah. Kabilang dito ang paniniwala sa Kanyang propesiya at sa lahat ng Kanyang ipinabatid ng walang pagtututol ng sariling opinyon o pag-iisip. May mga tao na pinipili lamang yung sunna na paniniwalaan niya. At may mga tao na babalugtutin ng sunna, ang hadith, para i-justify ang kanyang katwiran. Para, alam mo yun, para palabasin na siya ang tama at mali ang hadith. Abay, nakakahiya naman yun. Diba? Mas marangal ka pa kaysa propeta. Diba? At mas makatotohanan ka pa kaysa sa propeta, iyadan billah. Diba? At sapagkat sinabi ng Allah, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'an, alladhi lahu mulku as-samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Sa Surah Al-A'raf, verse 158. Kaya, kapag ang isang hadith ay napatunayan na totoo ayon sa mga pantas ng hadith, tungkulin nating tanggapin ito ng may buong paniniwala. No? Tulad ng sinabi ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kung sinabi niya ito, tiyak na siya ay nagsabi ng katotohanan. Naalala niyo yung kwento kung bakit siya tinatawag na si Abu Bakar kung bakit siya tinatawag na as-Siddiq si Abu Bakar? Bakit siya binansagan as-Siddiq si Abu Bakar Siddiq? Ito ay dahil sa kwento ng Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Diba? Nung kasagsagan yung paglalakbay, night journey of the Prophet Muhammad from Makkah to Jerusalem, then sa Jerusalem to 7th heaven, isang gabi lang yun, mga kapatid sa panampalatayang Islam, inilarawan ng mga Quraysh kung paano yung sabihin natin, kung paano yung claim ni Propeta Muhammad na naglakbay siya. Kasi it's very impossible naman, as a human thinking, napaka-imposible naman na maglakbay ka ng isang gabi, especially noong unang panahon from Makkah to Jerusalem. At tapos from Jerusalem to 7th heaven. Di ba? So napaka-imposible. Kaya itong mga Quraysh ayaw maniwala sa kanya. Subalit, sabi ng mga Quraysh kay Abu Bakar, na ito yung claim ng yung kaibigan na si Muhammad na naglakbay ng ganito, isang gabi, na ganito, ganyan mga nangyayari. Lahat na napatunayan yan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Eh sabi ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kung sinabi niya ito, tiyak na siya ay nagsasabi ng katotohanan. Ibig sabihin, walang duda, walang pagkukubli, at walang alintana ang diretsang paniniwala niya kay Propeta Muhammad na siya ay nagsasabi ng totoo. Tayo,
bilang mga Muslim, anong rule natin? Pag sinabi mong ito yung sinabi ni Propeta Muhammad, kung ikaw ay hindi sigurado, bago ka maniwala, kasi bago sa pandinig mo, hindi mo basa-basa pa sinungalingan yun. Sabi niya, ops, Brad, tika muna. Okay, sandali lang. Kasi bago sa akin yung hadith, pwede bang i-confirm muna natin kung totoo ba, kung hadith sahih ba, kung ito ba ay authentic, kung ito ba ay hadith da'if, ano pa man. Hindi yung, hindi, kasi nungalingan yan. Hindi naman totoo yan. Hindi mo pwedeng sabihin yan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. No, i-judge mo agad yung hadith na yon kasi bakit hindi, bago sa pandinig mo, kasi hindi mo alam. Subhanallah. Wallahi, ito ay pagbabago ng tinatawag na sunnah, pagbabago ng sharia. Kasi pag ginawa mo yun, ay parang binabago mo yung batas, binabago mo yung katotohanan, o papunta sa kasinungalingan. Paano kapag na yun ay totoo? Paano kapag yung sinabi mo na yun, yung hadith pa yun ay authentic hadith? So nakain mo na yung salita mo, huli na ang lahat. Subhanallah, pinasinungalan mo ang propeta sallam nang walang kaalaman. Kaya kung mayroon man mga bagong batas o mga bagong katuruan o tinatawag na especially hadith na sinabi ng isang tao na ito sa Sallam, since nabago sa pandinig mo, ang payo ko sa inyo, okay, bago ko maniwala, kailangan i-confirm muna natin kung ito ba'y totoo o hindi. Huwag agad magpasinungaling. Malinaw? At pagkatapos nung nalaman mo na ito'y authentic hadith, obligado mong paniwalaan kahit labag sa puso mo. Okay? Kahit labag sa puso mo. Kasi ang isinasaalang-alang ng Sharia ay yung hadith at hindi yung puso mo at nararamdaman mo. Mga kapatid sa panampalatayang Islam. Linaw? Kaya ito ay bagay na dapat nating malaman. So yun ang una, paniniwala sa Propeta Muhammad. Pangalawa, nakarapatan ng Propeta Muhammad sa atin ang pagmamahal sa Kanya. After mo maniwala, obligado mo siyang mahalin, mga kapatid. Hindi lamang sa salita, maging sa tinatawag na gawain. Paanong hindi natin siya iibigin at mamahalin? Gayong siya ang pinakamamahal ng Ar-Rahman at ang kanyang piniling kaibigan o Khalil. Kapag tinanong tayo kung sino ang Khalil ng Allah, ang ibig sabihin ng Khalil, pinakamalapit na kaibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dalawang tao lamang. Si Propeta Ibrahim at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silang dalawa lang, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Paano hindi natin siya iibigin gayong siya ang ginamit ng Allah bilang dahilan ng ating patnubay, kaligayahan sa mundo at kaligtasan mula sa apoy sa kabilang buhay. Si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu nagwika ay tinanong, sabi niya, gaano ninyo kamahal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sumagot siya, saksi ang Allah. Siya ay higit naming minamahal kaysa sa aming mga ari-arian. Siya ay higit naming minamahal kaysa sa aming mga anak, kaysa sa aming mga magulang, at higit pa sa malamig na tubig sa oras ng matinding uhaw. Siya, mga kapatid. Kaya sabi natin kanina, mas matindi pa ang pangangailangan natin sa Propeta Muhammad, sa patnubay na dala ng Propeta Muhammad, kaya sa pagkain natin, inumin natin, at hangin na nilalanghap natin. Kasi kapag nawala yung pagkain sa atin, nawala yung hangin sa atin, nawala yung tinatawag na, pagkain at tubig sa atin, inumin sa atin, maaaring ang mapuksa lamang yung ating katawan physically. Mapupuksa yung ating katawan physically. Subalit, kapag nawala ang patnubay sa iyo, hindi lamang katawan ang mapupuksa sa iyo, kundi ang tinatawag na kaluluwa mo sa kabilang buhay. Mga kapatid. Kaya higit palalo, mga kapatid, ang kailangan natin sa sunnah at patnubay ng Propeta Sallam. Ba? Na kung kaya, maging ang mga bagay na walang buhay ay umiibig sa Kanya. Paano hindi mo mahalin ang tao na ito samantalang yung mga walang buhay umiibig o nagmamahal sa Kanya? Di ba? Sinabi niya, ang bundok na Uhud ay nagmamahal sa atin at tayo ay nagmamahal sa Kanya. At nang iniwan niya ang punong kahoy na dati niyang sinasandalan upang tumayo sa minbar. Alam mo yung kwento doon sa minbar, doon sa loob ng Masjid Nabawi? Kung saan dati nagkukutba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, nakasandal siya doon sa puno ng minbar. Yung minbar niya ngayon mismo, itinayo ngayon dyan sa Masjid Nabawi. Na doon tumatayo ang imam para magbigay ng khutbah. Yun yung puno dati na sinasandalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang gawing minbar. Nung ito ay, subhanallah mga kapatid, nung iniwan niya ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay umiyak na parang isang bata. Na parang isang bata hanggang sa niyakap ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito'y tumigil. Subhanallah.
Paano hindi mo mahalin? Pati yung kahoy, nagmamahal sa kanya. Diba? Pati yung walang buhay, nagmamahal sa kanya. Tapos ikaw na tao, hanggang salita ka lang. No? Hanggang salita ka lang, mga kapatid. Palibasa kasi gusto mo na ikaw lang ang mamahalin. No? Hindi ka marunong magmahal. Kasi gusto mo ikaw lang ang minamahal. Diba? Sinabi niya Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah, kapag binabanggit niya ang hadith na ito, siya'y umiiyak at nagsasabi, O mga alipin ng Allah, kung ang isang kahoy ay umiyak sa pagpanaw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa pananabik na marinig siyang umuli, kayo, okay? Bilang mga mananampalataya, kayo na bilang mananampalataya, ay higit na karapat-dapat na manabik sa muling pagkikita sa Kanya. Subhanallah. Di ba? Parang sinasabi, kung yung mimbar nga na ito, yung puno na ito, di ba? Nung humiwalay, binalikan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinagka ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tumigil sa pag-iyak dahil nanabik. Mga kapatid, paano pa kaya tayo mananampalataya? Higit na tayo ay nananabik sa Kanya sa kabilang buhay, sa pagkikita natin sa kabilang buhay. Subhanallah. At ang sino mang nagmahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagmamahal din sa mga gawain Kanyang minamahal at kinamumuhian ang mga taong kalaban niya. Pangatlo, mga kapatid, na karapatan ng Propeta sa atin, ang pagsunod sa Kanya. Pagkatapos sa maniwala, mahalin ng Propeta Muhammad, kinakailangan nandiyan yung pagsunod sa Kanyang mga sunna. Ang pagsunod sa Propeta Sallam, at pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay pagsunod sa Allah. Diba? Sapagkat siya ang Kanyang ipinadala sa atin. Kaya sinabi ng Allah, may yuti' Rasul, faqad ata' Allah. Ang sino mang sumunod sa sugo, tunay na siya ay sumunod sa Allah. At sinabi niya, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Hindi narapat sa isang mananampalataya, lalaki man o babae, na magkaroon ng pagpili kapag ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang Kanyang sugo ay nagtakda ng isang pasya. Ibig sabihin, wala ka nang pwedeng piliin pa. Ito may mga tao na ganito yung mindset. Pinasyahan na ang isang bagay ng Allah, hinatulan na ang isang bagay ng Propeta Muhammad, tapos iba ang hatod ng imam. Itong taong ito, mas pipiliin pa niya yung hatod ng imam kaysa hatod ng Propeta Muhammad at kaysa hatod ng Quran. Wallahi, pagkaligaw na po yan. Kasi bakit? Idol niya kasi si imam. Di ba? Idol niya, maraming followers kasi. Di ba? Maraming Uy, wala akong pinano dito, ha? Trabaho lamang tayo dito, mga kapatid. At wala akong tinutukoy dito na tao. Maninaw? Na may mga tao na gano'n ang mindset. Mas gusto pa niya yung opinion ni Hakim, ni Sultan, ni Amir, ni Imam, o sino man. Kaysa sa kung ano yung hatol ng Quran at sa ano ang pasya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang isang mananampalataya, laysa lahumul khiyara. Walang pwede na third option na kukunin ng isang mananampalataya bilang opinion at bilang hatol pagkatapos na hatulan ng Quran at Sunnah. Wala. Tapos na. Okay, hinatulan ng Quran sa kasunna, magpipili ka pa ng iba? Subhanallah. Pang-apat, ang pagtangan sa Kanyang Sunnah. Hindi dapat sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban sa parang itinuro ng Kanyang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya huwag kang magsala ayon lamang sa sarili mong paraan. Huwag kang mag-ayuno, huwag kang mag-hajj, huwag kang magsagawa ng umrah, huwag kang gumawa ng anumang ibada na ayon lamang sa iyong paraan na gusto at hindi ayon sa paraan ng Kanyang sugo. Kaya nga't naisalaysay sa hadith na sinabi niya, mag-ingat kayo sa mga bagong bagay sa relihiyon. Okay, sapagkat ang bawat bid'a ay pagkaligaw. Kullu bid'atin dalala. Kaya sino man sa inyo ang makakita nito, sundin ninyo ang aking sunnah at ang sunnah ng mga matutuwid sa khalifa pagkatapos ko, panghawakan niyo ito ng mahigpit. Di ba? Taraktu fikum syai'ain in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada. Kitabullah wa sunnati. Sabi niya, panghawakan niyo ng dalawang bagay na kapag pinanghawakan niyo ng mahigpit ay kailanman ay hindi kayo maliligaw pagkatapos ko, pagkawala ko. Ito yung panghahawak sa Quran at panghahawak sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pagdaragdag ng anumang bago sa relihiyon ay isang insulto sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na parabang hindi niya natapos ang kanyang mensahe. Ito katulad ng halimbawa ng Mauludun Nabi, celebration ng Mauludun Nabi, ay kung ano-ano pa.
mga kapatid sa pananampalataya Islam, yung mga idol, Isra wal Mi'raj, mayroon pa sa mga celebration na ganun. Di ba? Tinatawag na Eid ng hijab at kung ano-ano pa mga Eid. Di ba? At naway pagpalain ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayong lahat mga kapatid, sa dakilang Quran at naway gawin niya tayong mapakinabangan ng mga aral at paalala na ito. So, ito yung mga tinatawag nila mga khutbah mga kapatid sa pananampalataya Islam. Pangalawang khutbah mga kapatid sa pananampalataya Islam, patapos sa purihin ng Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan at gunatin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nagbigay siya ng advice sa atin, kabilang sa mga karapatan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na tungkulin nating isagawa ay ang pagtulong at pagtatanggol sa Kanya. Pagtulong sa Kanya yung okay? Nasru Rasulillah o Nasru Sunnah. At saka ta'zir, ibig sabihin ang pagtatanggol sa Kanya. Kasi sinabi ng Allah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kung hindi niyo siya tutulungan, tunay na tinutulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Now, of course, nung siya nabubuhay, physically, ang pagtulong ay obligado sa mga Muslim. Pagtulong sa Propeta sallallahu, pagsuporta at kung ano-ano pa. Especially pagpapalanganap ng kanyang panampalataya. After the Prophet Muhammad sallallahu na mawala, mga kapatid, ay ang pagtulong at pagsuporta sa kanyang sunnah. Sa kanyang sunnah. Hindi yung pupunta ka ng Madina, sasamba ka doon sa libingan, diba? At sasabihin mo, propeta ng Allah, dito na ako. O, tanggapin mo ang aking dua. Hatindas. Yan ay, tunay na ito ay shirk. Hindi natin pwedeng sambahin ang propeta Muhammad. فَإِنَّهُ تَحْتَ الثَّرَى. Sa kadahilan siya ay nasa kanyang himlayan sa ilalim ng kalupaan. At sinabi na rin, propeta Muhammad, sinabi na rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yung mga sumasampalataya sa Kanya at tumulong at nagtaguyod sa Kanya at sumunod sa liwanag na ipinahayag kasama niya, sila ang mga matatagumpay. Yung salitang ta'ziruhu wa nu'azziruhu nakalagay wa azziruhu ay nangangahulugang pagtulong, pagtatanggol at pangalaga sa dangal ng Propeta maging sa kanyang sunna, batas at karangalan. So, balimbawa, pag mayroon kang tinatawag na bid'a, nakikita, so bilang pagtanggol sa kanyang sunna, kailangan mong ituwid yun. Sa maayos na pamamaraan, bil hikmah, mga kapatid. Hindi yung panginginsulto, hindi sabi na bubo ka kasi kaya ganyan. Bawal yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Diba? Yung ipagtatanggol mo ang sunna, at pagkatapos itutuwid mo yung kanyang tinatawag na sabi natin pagkakamali sa maling pamamaraan. At sa lahat naman ng rangan diba? Kapag nagtuwid tayo, kapag tayo ay sabi na tagpa o kaya nilinaw natin ng mga bagay-bagay, ay kailangan sa maayos na pamamaraan. Hindi sa galit o kung anuman. Okay? Ang paggalang at pagpaparangal sa Kanya, gayon din, kabilang sa karapatan. Kasama rin sa mga karapatan ng Propeta sallam ang paggalang at pagdakila sa Kanya na sinabi ng Allah, itu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukrataw wa asila. Upang kayo ay manampalataya sa Allah at sa Kanyang sugo at tulungan siya at parangalan siya at walhatiin ang Allah umaga at hapon. Ang salitang tuwaqqiruhu ang ibig sabihin ay nangangahulugang pagpaparangal, pagbibigay galang at lubos sa paggalang sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din sinabi na bilang paalala sa suratu Al-Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun innal ladhina yaghudduna absatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ibig sabihin, o kayong mga nanampalataya, wag kayong magtaas ng boses. Wag ninyong taasan ng mga boses ninyo. Mas mataas pa sa boses ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At wag kayong magpahayag sa kanya ng salita na kagaya ng pagpapahayag ninyo ng salita ng kagaya ninyo, na normal na mga tao, ng bawat isa sa inyo. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, since na noong sa kanyang kapanahunan, bawal natin na sigawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawal sa atin na mas mataas pa ang boses natin kaysa sa kanyang boses. Nowadays, wala ng Propeta sallam, bawal yung mga salawikain natin, yung mga opinion natin, yung mga kuro-kuro natin, yung mga salita natin, mas mataas pa kaya sa opinion at salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pwede na mas mataas pa yung hadith mo kaysa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wow, may hadith ka na ngayon, ha? Okay? Okay? Fabricated hadith?
Hindi pwede yun. Kaya nga't merong sababun nuzul sa aya na ito, mga kapatid, nakalimutan ko yung sahaba na yun. Di ba? Dahil sa aya na ito, mga kapatid, la tarfa'u aswatakum, di ba? Huwag din yung sigawan ang inyong mga, sabihin natin, ang boses, huwag niyong sigawan ng propeta mas mataas magboses ninyo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya medyo hindi sinasadya ng sahaba na ito na nasigawan niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kaya dahil dito, mga kapatid, bumaba ang revelasyon na yun. Yan. At sa dulo ng aya, sabi ng Allah, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dahil kapag ginawa nyo yaon, ay maaring ma-disqualified o ma-invalidate. Mapawalang bisa ang lahat ng inyong mga gawain na hindi nararamdaman. Kaya isang sahaba na ito, nung marinig ito na malaman ng mga kapatid, siya ay nagkulong sa kwarto ng ilang araw. Dahil natatakot siya, dahil sa ginawa na yung pagtaas ng boses sa harapan ng Propeta Muhammad, lahat ng kanyang mga past action na mga mabubuting gawain, pagsamba sa Allah, ay napawalang bisa dahil lang sa saglit na yaon. So nag-guilty siya ngayon, iyak siya ng iyak, mga kapatid, sa panampalan, hanggang sa namumugto na ang kanyang mga mata sa luha. Dahil sa bagay na yung epekto sa kanya ng aya na yun, ikaw ba naman na ilang years kang gumawa ng kabutihan? Tapos, isang sigaw mo lang kay Propeta Muhammad, nawala na lahat yung kabutihan na yun. Subhanallah. Parang sa ano ba ito? Di ba? Gumagawa ka ng pagsasala na 5 times a day ka nagsasala kung 5 times a day nga. No? Tapos nag-aayuno ka pa during the Ramadan. Nagsawa ka ng umrah weekly. MashaAllah. Nagbibigay ka ng sadaka, nagpapakain sa mga brothers, MashaAllah, tabarakallah, sa basketball court. Di ba? Asa iba pang mga tinatawag na during the Ramadan, MashaAllah, nagpapakain ka. Tapos dumating, sinubukan ka lang ng Allah ng isang tinatawag na pagsubok. Di ba? Binigyan ka ng hadith, binigyan ka ng sunnah, ito ang sinabi ng salaf, taliwas doon sa ginagawa mo, ayaw mo magpatalo, at sasabihin mo na hindi ko pininiwalaan yan. Kasi pagkakaalam ko mali yan, at ikaw ang tama. Maaring sa mapamagitan lang yun na hindi mo naramdaman lahat ng mga gawain mong kabutihan, previous years, days, weeks, and months, lahat yun ay mapapulang bisa, mga kapatid, dahil a single action, dahil lang dun sa bagay na yaon. Kaya mag-ingat tayo. Kaya dahil dito, mga kapatid, ay nung nalaman ni Propeta Muhammad, nung hinanap niya, namimiss kasi ang kabila sa ugalan ng Propeta Muhammad, chinecheck niya yung kanyang mga sahaba, namimiss ko na yung si Pulano, si ganito, nasaan siya? Ya Rasulullah, yung tao na ito, nung nalaman yung aya na ito, siya ay nagmukmuk sa loob ng kanyang kwarto, namumugto ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak, dahil natatakot siya na lahat ng kanyang mga gawain ay napapulang bisa dahil sa pagsigaw niya sa iyo. Samantalang hindi niya sinasadya yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So dahil dito, mga kapatid, pinatawag siya ng Propeta Muhammad, tawagin siya at iparang sa akin. Okay, at pagkatapos doon, nag-declare ang Propeta Sallam na tunay na ikaw ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil doon, nung nalaman niya ang deklarasyon na pinatawad siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, mga kapatid, sabi niya, ikaw, nais mo ba na mamuhay ka ng marangal? At mamatay na bilang shahid? Subhanallah. At ngayon, dahil doon, ya Rasulullah, sabi niya, ajal, ya Rasulullah. Dahil dito, after the Prophet Muhammad, sumali siya, namuhay siya ng mga ilang siglo, at pagkatapos ay nakibaka siya sa landas ng Allah, nakibaka sa mga jihad, at siya naging shahid, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dahil doon sa propesiya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ipinakita ng mga sahaba ang sukdulang paggalang na ito. Isinaysen yung Usama bin Sharik. Sabi na, dumating ako sa Propeta sallam at nakita ko ang kanyang mga kasamahan, parang may mga ibon sa kanilang mga ulo dahil sa katahimikan at paggalang. Subhanallah. So, kabilang sa tinatawag na karapatan ng Propeta Muhammad sa atin, pag-iwas sa labis na pagdakila. O hulo, na sabi natin sa Arabic term is hulo, exaggeration. Kabilang din sa mga karapatan ng Salam ay ang kilalanin siyang alipin ng Allah at hindi siya itaas sa antas ng pagka-Diyos. Kagaya ng ginawa ng mga tao kay Isa ibn Maryam. Kasi sinabi ng Propeta Salam, huwag ninyo akong ilabis na dakilain tulad ng ginawa ng mga Kristiyano kay Isa ibn Maryam. Ako ay kanyang alipin lamang, kaya sabihin ninyo, Abdullah wa Rasuluh. Alipin lamang ako ng Allah at ako ay sugo ng Allah. At huwag niyo kong iantas sa level na mas higit pa doon. Okay? Kahit ang tunay na pag-ibig sa propesa lang ay hindi sa pamagitan ng labis sa pagpuri,
kundi sa pagsunod, sa pagtalima, at sa paggalang sa hangganang itinakda ng Sharia. Kaya yung mga tao na pupunta doon, may mga taga-Indonesian, Malaysia, Philippines, o ano pa man, pupunta ng Umrah, at pagkatapos sa mauna dadaan sa Madina, at pagkatapos dumaan sa Madina, pupuntahan yung libingan ng Propeta Muhammad at magsasabi, Ya Rasulullah, nanggaling pa ako ng Indonesia, naglakbay pa ako, gumasos ako para lamang ikaw ay, sabi natin, para lamang ako ay magdua sa iyo. Kaya pagalingin mo ang sakit ni Pulano, ganito, ganyan, pangalagaan mo ako at kung ano-ano pang hingin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? Nasira lahat ng kanyang tinatawag na ibadah. Dahil lamang doon mga kapatid. Okay? Then, of course, pag-aaral ng kanyang sira at sunnah. Nasaan na tayo dito mga kapatid? Diba? Nasaan na tayo dito yung pag-aralan ng sira at saka sunnah? Iba kasi ang pinag-aaralan natin eh. Diba? Rules and modifications of the court. Okay? Kasama rin sa ating tungkulin ang pag-aaral ng kanyang buhay, pagkatutos ng kanyang sunnah at pagpaparangal sa kanyang mga salita at mga turo. Ang bawat Muslim ay dapat magsikap na kilalanin ang paraan ng pamumuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang may pamalas niya ang totoong kahulugan ng pagsunod at pag-ibig. Kaya kapag nag-aral tayo ng sunnah at sira nabawiyah, ma-apply natin yan kahit saan tayo maging sa loob ng court. Totoo yan. Maging sa loob ng court ay ma-apply natin yung mga napag-aral natin sa kanyang sira at sa kanyang tinatawag na sunnah. Di ba? Okay. Halimbawa mo yung pagtitiis, makikita. Halimbawa, wala talaga akong pinatatamaan dito mga kapatid. Bahala na yung matamaan sa matamaan. Ito'y trabaho lamang. Walang personalan. Di ba? So, halimbawa ngayon, sa tinatawag na nalaman natin ng Sira Prophet lang kung paano ang kanyang sakripisyo. Yung sakripisyo niya sa tinatawag na, alam mo yun, yung pagtuligsan ng mga kaaway sa Quraysh, ng mga Quraysh laban sa kanya. Di ba? Yung binoykot siya. At the same time, pinagbantaan niya ang kanyang buhay dahil lamang sa la ilaha illallah. Di ba? Halos, subhanallah. Makikita natin yun sa tinatawag na talang buhay ng Prophet sallam. Pero yung pagtitiis niya mga kapatid, bagwas hindi siya gumanti nung siya ay nag-conquer ng Makkah. Wallahi, thumma wallahi, ito na yung malaking pagkakataon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gumanti sa mga umalipos na sa kanya at pumatay sa kanyang pamilya noong nangyari ang conquer of Makkah. Di ba? Yun yung pagkakataon na yun na para parusahan din yung mga nagparusa sa kanya nung subalit hindi niya ginawa mga kapatid sa panampalatayang Islam. Hindi niya ginawa. Hindi ginawa yun. Si Hind, asawa ni Abu Sufyan, maging si Abu Sufyan mismo. Alam mo kung ano pa, si Hind mga kapatid ay architect, siya ay arkitektura ng pagpatay kay Hamza radhiyallahu sa tinatawag ng Mount Uhud. Di ba? Sa Mount Uhud, paano pinaslang ni Wahshi? Paano pinaslang ni Wahshi si Hamza? Di ba? Pagkatapos paslangin, ang trabaho ni Wahshi, kasi assassin si Wahshi, inarkila ni Hind. Alam mo si Hind, asawa ni Abu Sufyan. Di ba? Si Abu Sufyan, si Hind, kasi naghiganti kasi napaslang sa labanan, napaslang ngayon ng mga Muslim, yung kapamilya ni Hind. Kaya gustong gumanti ni Hind. Dahil dito, nag-hire si Hind, okay, ng isang assassin na si Wahshi, na ang kanya lamang purpose, hanapin si Hamza. Kasi si Hamza ang pumatay mismo sa pamilya ni Hind. Si Hamza lang yung wag ka nang makila sa labanan, si Hamza lang yung target mo. Yan, patay mo lang si Hamza. At nung nagtagumpay si Wahshi, anong ginawa ni Wahshi? Hiniwa itong mga tainga, itong ilong, itong mga, at ginawang beads. Yung bungo hiniwalay, at ginawa, yung skull ni Hamza, ginawang tinatawag na baso ni Hind. Kapatid, ginawang baso. Si Abu Sufyan, anong ginawa ni Abu Sufyan, mga kapatid? Alam mo, yung pang-aalipos na ginawa mo ni Abu Sufyan, siya rin yung tinatawag na dahilan kung bakit nagkaroon ng Battle of Uhud. Dahil kay Abu Sufyan. Battle of Badar. Subhanallah, mga kapatid. Sabihin, yung pang-aalipos na ginawa ng mag-asawa na ito, walang pakundangan at sukdulan, mga kapatid. Subalit, sa panahon ng pagsakop ng Makkah, pinarusahan ba ni Prophet Islam si Abu Sufyan at saka si Hind? Hindi. Ang sabi pa mismo, pinarangalan pa mismo ni Propeta sallam yung pamamahay ni Abu Sufyan. Ang sabi niya, man dakhala fi bayti Abu Sufyan faqad umina. Sino man ang pumasok sa bahay o tahanan ni Abu Sufyan, maliligtas siya. Pero mo, bilang pagbigay ng karangalan sa kanya, sa magpamilya na ito. At dahil sa ipinakita ni Propeta sallam,
na nangangatog na ito mga kalaban, akala sila paparusahan ni Propeta sallam, subalit nanaig pa rin ang habag at ang awa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil doon, mga kapatid, ng Muslim yung mag-asawa na ito. Anong aral na maaaring makuha natin ito, mga kapatid? Sa court, dali natin yung aral na yun. Okay? Wag natin ilagay sa mindset natin na maghihiganti tayo dahil nasiko lamang tayo. Diba? Dahil lamang napuruhan tayo, gagantihan muna. Diba? Pag napuruhan siya na hindi mo sinasadya, it's okay, kasi hindi mo naman sinasadya. Pero, gagantihan mo talaga sa sinasadya kasi napuruhan ka na hindi naman sinasadya. O kahit pa sinasadya, gagantihan mo siya, iba na. Totoo. Kaya kapag pinag-aralan natin ang sunnah, ang sira nabawiyya, at naintindihan natin ito, at isinabuhay natin ito, madadala natin yan kahit saang korte tayo. Kahit saang larangan tayo, sa trabaho natin, di ba, sa pang-araw-araw na trabaho, pamumuhay natin, bagay sa mga sports activity natin, mga kapatid. Okay, bakit nangyari yung mga ganito mga bagay na di ka na isa sa loob ng korte? Kasi bakit? Kulang tayo sa aral. At yun ang katotohanan. Kaya nga't magpasalamat tayo kay Ustad na hindi siya, wallahi, wala siyang pakundangan at na laging nag-i-encourage sa bawat manlalaro na kayo'y mag-aral. Yung purpose ng paliga na ito, hindi lamang paliga ito. Hindi lamang tinatawag na palaro ito, kundi ito ay purpose ng da'wa, ito yung Islamic activities ito, na hindi pwedeng alisin yung hangarin na walang iba kundi ang matuto ang isang tao, mabatid ng isang tao kung ano ang katuruan ng Islam at ang sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Palihada, jazakallahu khair kay Ustad Jamil sa walang tinatawag na humpay na pagpaalala sa mga tinatawag mga players, alhamdulillah mga kapatid. Diba? So ito yung ating mensahe na karapatan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa atin na dapat nating malaman at dapat natin tinatawag na bilang pangwakas sa payo mga kapatid, ito ang tunay na karangalan ng isang Muslim, ang makilala, ang mahalin at sundin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At naway maging dahilan ito ng ating kaligtasan, ng ating patnubay at tagumpay sa mundong ito at higit lalo sa kabilang buhay. Tandaan po natin ang pinakamalakas na mananampalataya, ang isabuhay niya, ang kanyang pananampalataya sa lahat ng kagipitan, sa oras ng kagipitan. At ang pinakamalakas na mananampalataya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So walang tanong? Sanglaan na naman. Okay. Tapos lahat na nasubasta yung lumaltawag. Bili mata ng ibinibenta ng buwan. Okay. Hindi ba, ang balo ba nun yung tinakang? Okay. So dahil dyan, sasagutin natin yan sa abangan nyo yung audio question number 1. Tanong mas maganda para bigyan natin ng detalyado. Itanong mo yan. Yung tanong mo na una, nakapila na yon. You know? Lahat ng mga natatanong sa akin through Messenger at through WhatsApp, lahat yun ay naka-record sa akin. Ay final ko yun. At yung mga hindi pa nasagot ay inshallah masasagot yun mga kapatid sa pananampalataya. Wallahi, so sa totoo lang, yun lang ang tanging para sa akin, paraan ko para maibahagi ko kung ano man yung aking nala at ano mang ibinigay sa akin kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, kahit anong tanong, di ba? Kahit may mga labor question doon, sinasagot ko. Oh. Para hindi na sa purpose ng paglago nito. Kundi to spread awareness, ika nga. Pero kung maganda, maraming follower, why not? Di ba? Ito'y biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Di ba? So, ang mahalaga ay nagampanan natin yung tungkulin natin. Kasi, sa totoo lang, ay ayokong malunod sa akin trabaho, puro makamundong bagay. At ako'y natatakot na pag hindi ko naging active sa tinatawag na pagtuturo at anuman, baka tangayin ako ng agos na makamundong bagay na ito. Kaya binabalansi ko yung, alhamdulillah, yung aking trabaho at sa yung aking tinatawag na tungkulin sa pangrelihiyon.
Actually, nung na-hack yung aking page, parang sabi ko, ayoko na. Parang napagod na ako at saka laging na-hack na yung aking account eh. Di ba? Sabi ko, parang ano ba, parang nahinayang ako ba? Pero ganun pa man, ay minsan kailangan bumangon eh. Kasi parang pagkain ko na kasi yung alam nyo kasi aliyan, para pagkain ko na yung pagtuturo at pagbahagi ng kaalaman. Although para sa akin sarili personally, may mga pagkukulang din ako at the same time. Pero we are human being, ika nga. Or hindi pwede maging hadlang yon para mag-spread tayo ng ating mga nalaman sa atin. Kahit pa nasagasaan yung ating mga sarili. So yun yung mga kapatid sa panampalataya. Kaya nga, magtanong kayo sa mga, doon kasi sa audio, nabibigyan ko ng detalyado ng paliwanag. At saka formative siya. Lahat yun. Pag mga personal naman, hindi natin inihayag ang kanilang mga pangalan. Yes. Yes. Di ba karamihan po yung maka-upload tayo, alam mo yung naririnig natin sa magpapahula. So yung magpapahula, Ustad, paano naman yun? Kasi karamihan kasi magpapahula sa tao, di ba? Eh alam nila yung nagpuhula, alam nila yung ang patakaran ng tao, kung nag-aabot, trabaho, anong hapon? Okay, good. Mayroong misunderstanding points dito, yung tinatawag na paghula at saka yung guess. Iba yung guess sa tinatawag na hula talaga. Ang hula kasi, ito yung pag-claim ng isang tao tungkol sa ilmul ghaib. Alam mo ang ilmul ghaib, yung mga unseen. Di ba yung mga bagay na hindi nakikita at unaakubli sa ating kaalaman, especially yung mga pangyayari na mangyayari sa mustakbal pa lamang. Di ba? Na ang tanging nakakaalam lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung tinatawag na panghuhula. Pero yung guess, alam mo, guess what? Guess who? Yan ay hindi tinatawag na hula. Okay? Para assumption lang yun ba? Parang pagtatansya ang tawag dyan. Magkaibang rules sa mga bagay na yun. Ang panghuhula, ito ay malaking warning, na bigyan ng warning ang tinatawag na Sharia dito mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man atakahin o arrafan, sino man ang dumating sa isang kahin o sa isang arraf. Ang kahin ito yung mga mangkukulam, okay? Yung arraf ito naman yung manghuhula, di ba? Similar sila ng tinatawag na kategory. Lahat sila ay gumagawa ng shirk at nagkiklaim ng ilmul ghaib, mga kapatid sa panampalatayang Islam. At pagkatapos ay fasaddaqa bima qal, at naniniwala siya kung ano yung sinabi sa kanya ng isang manghuhula o ng isang mangkukulam ay tunay na pinasinungalingan niya ang Allah at ang kanyang propeta. Yun ang magiging rules. Subalit, pumunta lamang siya na hindi, parang na-curious lang ba, pero hindi naniwala doon sa sinabi nila, ay 40 days ng kanya sila hindi tatanggapin. 40 days na sila hindi tatanggapin. Ibig sabihin, alam mo na mangkukulam o manghuhula siya, pumunta ka pa rin, sumangguni ka pa rin sa kanya. At pagkatapos mo sa mangguni, hindi ka naniwala sa kanya mga sinasabi. Ang violation of penalty noon, 40 days lang sila mo hindi tatanggapin. So, ibig sabihin dito, ito yung kadelikaduhan, kapanganiban ng pagsangguni, maging ang pagpunta sa mga tao na ito, mga kapatid. Na kaya, pinagbawalan ng Sharia ito. You know? Tandaan natin na walang nakakaalam ng lahat ng bagay na mangyayari kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kung meron kang mga agam-agam, itanong mo sa Quran, itanong mo sa Sunnah, umingi ka ng guidance sa Allah subhanahu wa ta'ala, at umingi ka ng tinatawag na assistance o kaya ng idea sa mga nakakaalam. Hindi sa manghuhula. Yung mga pamamagitan ng haram. Lalo pat yung mga haram na yaon ay involve yung shirkiya. O may mga verbal sila na hindi maintindihan na minsan may connection sila sa mga jinn. So lahat ng ito ay la yajuz. Lahat ng ito ay haram, mga kapatid sa panampalataya. Kung may balik ka, huwag ka pumunta sa kanila. Kung pumunta ka sa manghihilot, alamin mo na yung ano yung ritual na manghihilot. Okay? Kung siya ba'y Muslim o hindi Muslim. Pag hindi siya Muslim, alam na may mga bulong-bulong yan. Pag Muslim, alamin mo kung ang Muslim ba na yun may kaalaman o walang kaalaman. Kasi may mga Muslim na walang kaalaman kung ano yung mga bulong-bulong na shirki ang ginagamit. Sa mga may kaalaman, ibig sabihin, matuwid ng mga Muslim, ibig sabihin, rukya yung kanyang tinatawag na rukya syar'iyya yung kanyang ginagamit. Kapag nakita mo yung mga bulong, Suratul Fatiha, iba pang mga surah ng banal na Quran o dua, ibig sabihin, that's fine kasi yan ay sunnah, yung tinatawag rukya syar'iyya. Okay? Yung halal incantation ang tawag dyan. You know? So, walang problema sa bagay na yun, mga kapatid. You know?
Kasi marami na kayo. Yung mga online na nagtatanong kay Palpin. Baldwin. Manguhula, di ba? Kahit pa yung mga pagbasa na, ano yun, ha? Yung pagbabasa ng horoscope, intabi. Kasi kabilang yan sa tinatawag na, arrafa. Di ba? Sila yung mga, kumbaga may knowledge sa, anong tawag dyan? Yung mga zodiac sign dahil sa stars alignment. Astronomist? Okay. Yun ay tinatawag, kasi mga kapatid. Pero pag magbabasa ka ng horoscope, para lang, alam mo yung para lamang pabulaanan yung kanilang mga mali at para ituwid yung mga tao, especially mga Muslim na involved dito na niniwala, that's fine. Provided na ikaw ay isang maalam, mga kapatid. Otherwise, baka pag hindi ka maalam, okay, uy, tama nga ito, no? Parang tumutugma nga ito. Delikado. Oh, parang sakto nga, no? Parang yun yung aking a'udzubillah. No, maaaring mahulog ka. Isa ka pa, no? Niwala. Khurafat nga yung tawag dyan. Okay? Khurafat ang tawag, superstitious belief ang tawag dyan, kapatid, na walang batayan. Puro lang haka-haka. Ako lang, lagi yung kumakat yung kamay ko. Wala namang pera. Masyada. Okay. Nangyayari na start, meron akong nakikita, nagpakasal sa online, sa mga Facebook o ganyan, di ba? Siguro mga babae sa Saudi, tapos yung lalaki sa Pilipinas. So halal mo yung ustad kasi sa Pilipinas, yung nagbigay ng wali, yung magulang ng babae, o dito naman yung lalaki o doon sa Pilipinas yung babae, o halal ba yung ustad o hindi talagang halal yun kung pakasa sa online sa ano. Okay, good question. Pero nagbibigay yung yung magulang. Barakallahu fik sa iyong katanungan, kapatid. Ang yung tanong ay talagang nagpapakita ng yung concern sa mga kapatid natin na iyong naobserbahan sa iyong kapaligiran. Masya Allah. Ay, walang duda, mga kapatid, na yung issue na yan ay hindi nagkakasundo yung mga, kumbaga, yung contemporary scholars, ito yung mga modernong mga scholars, mga bagong mga ulama, especially si Ibn Baz, si Uthaymin, maging yung mga mufti ngayon, at iba pang mga scholars sa iba't ibang tinatawag na daigdig, especially sa mga Islamic countries. Dito nagkaroon ng different opinions dito. May mga ulama na nagsasabi na kanilang pinahintulutan. Hindi Sheikh Bin Baz, pinahintulutan yung bagay na ito na online nikah na tawag. So long na provided na ang mga kondisyon ng nikah ay naisakatuparan. Okay? Naisakatuparan. Ano may mga kondisyon ng nikah? Halimbawa, yung sabihin natin yung pagkakaroon ng wali ng sabihin natin ng babae at yung sa pagkakaroon ng wali kailangan tukuyin talaga yung tunay na wali kasi maaring may magpanggap para lang may sakatuparan ng kasal. Di ba? So, kailangan totoo. Siguraduhin na yung wali na yun ay wali talaga, tunay na wali ng babae. Pangalawa yun, sabi natin yung ijab at saka yung kabul. Ito yung sabi natin yung offering at saka accepting. Ito yung zawajtuka. Ito yung mga ritual ba? Verbal ritual na sinasabi during the nikah process. Then at the same time, andyan yung tinatawag na sabihin natin na arida bay na tarafain. Ibig sabihin, yung kagustuhan nilang dalawa. Okay? Pagsisiguro na talagang yung lalaki yun ba talaga yung then yung babae yun talaga siya. Diba? Kasi mag-swap o anumang katulad nito. Then, pangsunod, yung tinatawag na ano pa ba yung condition nito? Well, yung witness. Ibig sabihin, dalawa. Isa yun. Ibig sabihin na sa'yo ay applicable na lahat. Diba? Sa Sharia, dalawa. Dalawa nga, malinaw. Dalawa, ang apat yan para sa mga sabihin natin ay siguro di pa pagkakatiwala yung mga mukha kaya naging apat. Di ba? Sapat na yung dalawa. Shahidain, adilain, nakalagay sa hadith. Ibig sabihin, makatarungan na sabihin natin na witness. Malinaw? So, kailangan makatarungan, yun ang katangian. Ibig sabihin sa madaling salita, kapag na-meet yung mga kondisyones ng nikah, walang problema online. Walang problema. Pero may mga ilang sa mga ulama, grupo ng mga ulama, na hindi pumapayag sa ganito. Bagkos kumbaga umiiwas sila sa bagay na ito. Kasi bakit? Pinapangambahan na maaaring magkaroon ng loopholes, maaaring magkaroon ng tinatawag na palya, magkaroon ng problema, ika nga,
hindi walang katiyakan at walang kasiguraduhan. Kaya sabi nila, sadud daria, para sa amin, hindi namin pinapayagan yun. Okay? At the same time, mas iba talaga yung actual kaysa online na nikah. Totoo yan. Mas iba talaga. Mas mararamdaman mo yung online, yung talagang actual na nikah, physical na nandoon makikita mo kaysa online. Tignan mo, may mga iba na online nikah, online talak. Oh. Wallahi, may mga kilala ko na online nikah sila, tapos nagtalak sila, hindi pa sila nagkita. Yung kasi naman lahat. Okay naman lang. So sabi natin nga, ito ay khilaf. It's a case-to-case base yan, mga kapatid. Pero personally ako, ay mas prefer ako doon sa physical. Mas physical ako doon na. Mas gusto ko yung may magpakasal, magkailangan physical. Personal. Para walang tinatawag na issue. At kung sa online man, sinisigurado ko, kilala ko yung lalaki at kilala ko yung babae. Sa totoo lang ako hindi ako nag-initiate ng nikah, kung hindi ko kilala yung lalaki, hindi ko kilala yung babae. Never mo ako mapapaw, kahit bayaran mo ako. Hindi ako Yes. Yes, pwede. Pwede mag-apply. Halimbawa, ikaw yung tatay, since nawala ka doon dito sa actual mismo sa lugar, pwede mo, may kapatid ka doon sa lugar na yaon, o kaya may anak ka na kapatid niya, o kaya sino mang mahram ng babae, o kaya sabihin natin wala problema mag-appoint bilang tinatawag nila. Walang problema sa bagay na yun. Okay? So, I think meron ng So, Allah alam sa sunang kabihali, kasi Allah ilah. Assalamualaikum warahmatullahi Pero physical, pero sa ulit nagkakasal. Uy, di ako si John. Si Malik sa si Johnny lang. Uy. Si Pawas. At yung kilala ko naman ng kapatid ko yun, siyempre. Kapatid ko yung inasawa niya, alam mo. Pa rin yun. Oo, isa. Hindi na, nagpakata na ba yan? Pangatlo. Subukan mo magpakasal ng pangalawa. Yusuf. Subukan mo magpakasal ng pangalawa, takwa yung magano. Subukan mo lang, Subukan mo magpakasal ng pangalawa, at ako magkakasal sa'yo. Automatic din, may anak.